Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Sunflower na napalabas noong 2006. Ito ay patungkol sa isang kilabot na dating bilanggo na iniwan ang kanyang nakaraan at sumusubok na mamuhay ng mas mabuti kasama ang kanyang bagong pamilya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang lalaking tinatawag na Tesik na kakalabas lamang mula sa 10 taong pagkakabilanggo. Habang bumibiyahe papunta sa kanyang bayan, ginagawa ni Taesik ang isang listahan ng mga bagay na plano niyang tuparin pagkatapos siyang makalaya sa bilangguan at tinatanggal niya ang mga ito kapag siya ay dumating. Pagkatapos nito, si Tesik ay pumupunta sa isang diner na tinatawag na Sunflower at plano niyang makipagtagpo sa babae na nagmamay-ari ng tindahan na wala iba kundi ang kanyang inang ampon. Gayunpaman, wala ang babae at hindi siya babalik hanggang sa gabi, kaya't si Hiju, ang anak ng may-ari ng diner, ay humihingi sa kanya na pumunta muna sa pampublikong paligan at bumalik na lamang mamaya. Pagkatapos nito, bumisita si Tesik sa isang pampublikong paligan kung saan minsan pa niyang binura ang listahan ng mga bagay na plano niyang gawin mula sa kanyang aklat. Pagdating ni Taesik doon, tila hindi niya alam kung paano buksan ang locker para ailagak ang kanyang mga gamit, na nakakainis sa bantay na naniniwala na sinasadyang ginugulo ni Taesik ang susi ng locker. Si Tesik ay inasar ng lalaking bantay dahil sa kanyang itsura niya. Ngunit nang habarin ni Taesik ang kanyang damit at mapansin ng lalaki na puno ng tato ang katawan ni Tesik, biglang bumaba ang kanyang kumpiyansa dahil sa tingin niya, si Tesik ay isang miyembro ng gang. Sa kabilang dako, sa isa pang lugar, ilang gangster ang nakitang nang-aapi ng isang babae sa gilid ng kalsada. Ang mga tauhan ni Changmo at Yang Qi, ang mga lokal na leader ng mafia na kontrolado ang lungsod, ang mga gangster. Nakita ang dalawang pulis na nagpapatrolya hindi kalayuan mula sa kalsada, ngunit binaliwala nila ang pang-aabuso at nanatili sa kanilang sasakyan. Si Changmo, na naroroon sa isang nightclub, ay nilapitan ni Taesik na may balak batiin ang kanyang dating kaibigan. Mukhang may malaking respeto si Changmo kay Tesik, na nagpapakita na si Tesik ay hindi isang kahit sino lang dahil ang mga leader ng gangster tulad ni Changmo ay napakayamot sa kanya. Lumalabas na si Tesik ay dating gangster na may mataas na respeto sa lungsod. Hindi lamang si Changmo, kundi mukhang hindi rin sang-ayon si Yang Qi nang dumalaw si Tesik. Bagaman ipinapakita ni Yang Qi ang kanyang kabutihan kapag nakakita siya kay Tesik, ipinapag-utos niya pagkatapos ang kanyang mga tauhan na bantayan ang kilos ni Taesik habang siya'y nasa bayan. Sa huli, nakabalik si Tesik sa Sunflower Restaurant matapos makita ang ilang mga dating kaibigan, kung saan siya ay binati ng may kasayahan ng may-ari ng tindahan. Lubos na masaya ang kanyang ampon na ina na makita siyang wakas na lumaya mula sa bilangguan matapos ang mahabang panahon. Kahit na ang tawag kay Tesik ay inampon lamang, tila totoong mahal siya ng babae na parang kanyang sariling anak na galing sa kanyang katawan. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Tesik sa kanyang ina para sa mga nagawa niya sa nakaraan, at sinabi ng ina na matagal na niyang pinatawad ito. Bagamat tinatanggap ng ina si Tesik sa kanilang bahay at tila mahal siya ng sobra, mukhang hindi ganap na tinatanggap ni Hiju ang presensya ni Taesik. Kahit na hayagang ipinapahayag niya ang kanyang hindi pagkagusto kay Tesik at iniisip siya bilang isang mahinang lalaki dahil sa kanyang masyadong geeky na hitsura. Sa gabing iyon, si Tesik ay papatulugin na, determinadong hindi na siya iiyak, hindi na mag-iinom ng alak, at hindi na makikipag-away pa upang maging mas mabuting tao at tuparin ang kanyang pangako sa kanyang ina. Kinabukasan, si Jo Pan-suk, isang kandidato para sa isang posisyon sa gobyerno sa susunod na pangkalahatang eleksyon, ay nakita na naglalakad-lakad sa palengke at nag-aalok ng magagandang deal sa mga mangangalakal bilang kapalit ng kanilang suporta. Si Pan-suk ay sa katunayan ay isang miyembro ng mafia na layuning sakupin ang lungsod. Gayunpaman, napansin si Tesik sa istasyon ng pulis habang iniisip ang ulat sa kanyang parole, na nagsasaad na siya ay iPad pabalik sa bilangguan kung siya'y magkasala ng isa pang krimen. Isa sa mga pulis na si Min-sok ay lumalapit kay Tesik at nagpapayo sa kanya na umalis sa lungsod dahil ayaw ng mga residente sa kanyang presensya na nagdulot ng kaguluhan ilang taon na ang nakararaan. Gayunpaman, sinisikap ni Taesik na kumbansihin si Min-sok na nagbago na siya ngayon at magiging mas mabuting tao. Naglalayon pa nga si Tesik na alisin ang lahat ng tato sa kanyang katawan upang bigyang diin ang kanyang determinasyon na tunay na gusto niyang magbago para maging mas mabuting tao. Kailangang magbayad ng malaking halaga si Tesik para maalis ang lahat ng tato sa kanyang katawan, na nagdulot ng komplikasyon sa kanyang mga plano.
Pagkatapos nito, nagpakita ang ina ni Taesik na nakatanggap ng adopta para bisitahin si Panso at ipahayag ang kanyang pagtutol sa plano ni Panso na bilhin ang kanyang restaurant upang itayo ang isang piling lugar para sa kapakinabangan ng kanyang uri. Pagkatapos, nagbigay siya ng babala kay Panso, sinasabing kung patuloy na magdudulot ng gulo ang kanyang mga tauhan sa kanyang restaurant, ang Sunflower, gagantay siya dito. Kinabukasan, si Tesek ay nakakakuha ng trabaho bilang mekaniko sa isang auto repair shop. Isang araw, nakita ni Minsok at ang kanyang kasamahan na nagpapatrol si Tesek na tila masyadong seryoso at masigasig sa pagganap ng kanyang trabaho. Kasunod nito, ibinahagi ni Minsok sa kanyang kasamahan ang nakaraan ni Taesik bilang isang masamang tao, kasama na ang mga insidente kung saan siya mismo ay biktima ng pang-aapi ni Taesik noong siya'y nasa paaralan. Sinabi rin ni Minsok na si Changmo at si Yang Qi ay dating walang-wala kumpara kay Tesek. Ilang taon na ang nakararaan, ang mga gangster sa lungsod ay pinamumunuan ng isang lalaki na tinatawag na Choi Dupil, kung saan sina Changmo at Yang Qi ay dating miyembro. Ngunit, sa huli, pumapasok si Dupil at nagbibigay ng utos sa kanyang tropa na patayin si Tesek dahil laging nagdudulot ng gulo. Sa hindi inaasahang pangyayari, napagtanto na ang lakas ni Taesik ay labis na mahirap talunin, agad na nagiging walang kalaban ang mga sundalo ni Dupil, at pati si Dupil ay napapatay, kaya't kinakailangan ng makulong si Tesik dahil sa pagpatay. Matapos ang insidente, kinuha ni Changmo at Yang Qi ang pamumuno ng mga gangster at sumali kay Panso. Pagkatapos, bumisita si Minsok at ang kanyang kasamahan sa gawaan kung saan nagtatrabaho si Tesik at nagtagpo sila ng kanyang amo. Wala yatang iniinda ang employer ni Taesik tungkol sa kanyang background bilang isang repeat offender dahil maganda at masigasig ang kanyang trabaho hanggang sa ngayon. Sinabi ni Minsok ang pangalan ni Taesik sa kanyang mga boss. Plinano ni Taesik na mag-enroll sa isang kurso sa English kapag bumisita siya sa kurso ni Hiju kinabukasan. Isa sa mga guro sa kurso ay tila nakakakilala kay Tesik dahil pareho silang nag-aral sa iisang paaralan. Matapos itanong kung kamusta si Tesek, napansin ng babae na nagkakaroon sila ng casual na pag-uusap. May isang lalaking maangas na tinatawag na Songjin, na may pagtingin kay Hee-jo at inggit sa malapitang ugnayan ni Taesik sa babaeng kanyang iniibig, na sumalakay sa kanya habang papauwi. Inaakay si Tesek ni Songjin patungo sa isang abandoned na pabrika kung saan nagtagpo sila. Hindi ipinagtanggol ni Taesik ang kanyang sarili nang bugbugin siya ni Songjin at ng kanyang mga kasama dahil napagpasyahan na niyang tigilan ang pakikipaglaban. Gayunpaman, labis na nagulat si Songjin at ang kanyang mga tauhan nang makita ang mga tato ni Taesik nang mabiyak ang kanyang damit. Pagkatapos ng pangyayari, medyo bumait ang ugali ni Hiju. Siya pa nga ang nag-alaga sa sugat ni Taesik. Sa ibang lugar, makikita si Panso na nagdiriwang ng kanyang tagumpay matapos manalo ng pinakamaraming boto sa eleksyon. Ngayong siya'y nanumpa bilang isang opisyal ng gobyerno, plano ni Panso na ipasa ang pamumuno sa pinakamalaking nightclub sa bayan sa kanyang mga tiwaling tauhan. Si Changmo at si Yang Qi ay masigla sa plano at nagsusumikap na makuha ang tiwala ng boss ng mafia. Ngunit bago ang lahat, mayroong kinakailangang gawin si Panso, ang sino mang makakapagpaparaos ng Sunflower Restaurant ang mamahala sa kanyang mataas na antas na nightclub. Nang marinig ito, agad na nag-utos si Changmo sa kanyang mga tauhan na give-in ang Sunflower Restaurant upang mapilitang ibenta ng may-ari ang lupa at gusali ng restaurant kay Panso. Gayunpaman, nakakabangga ni Changmo si Tesik doon, kaya't agad niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na magmadali ng layo doon. Pagkatapos nito, humingi ng paumanhin si Changmo kay Tesik dahil hindi niya alam na naroroon ito. Pagkatapos nito, tinawagan ni Yang Qi ng pansin ni Changmo si Tesek dahil hindi niya ito inabisuhan na si Tesek ay nakatira na ngayon sa Sunflower Restaurant. Samantalang si Tesek, na nakakuha ng kanyang unang sahod matapos ang isang buwang pagtatrabaho sa isang auto repair shop, ay nagbigay ng isang pares ng sapatos para sa kanyang ina at isang kamera para kay Hiju. Nalaman na ang maliit na notebook na lagit daladala ni Taesik ay isang regalo pala mula sa kanyang ina noong siya'y binisita ng babae sa bilangguan ilang taon na ang nakakaraan. Mula noon, lagi nang may dala si Tesek na notebook kung saan niya ini-record ang lahat ng kanyang mga gawain sa bilangguan pati na rin ang kanyang mga gawain matapos ang kanyang paglaya. Nang masalansang ito ni Hiju, ito'y di inaasahan at binasa ito. Siya'y patuloy sa pagsusulat na isa sa mga unang gawain ni Taesik pagkawala mula sa bilangguan ay ang pagdala sa kanya sa isang picnic. Pumunta sina Tesek, Hiju, at ang kanyang ina sa isang picnic at nagkuha ng mga larawan na parang masayang pamilya. Isang gabi, nakatagpo si Tesek ng kanyang dating kaibigan na si Byung-jin, na wala ng iba kundi ang driver ni Panso. Sinabi ni Byung-jin na may plano si Panso na magtayo ng malaking mall sa lugar.
Ngunit nauudlot ang kanyang plano dahil sa sunflower restaurant ng ina ni Tesek, kung saan hindi ito pumapayag na ipagbili ang kanyang lupa kay Panso. Kinakailangan ni Byung-jin si Tesek na mag-ingat dahil si Panso ay isang mapanganib na tao. Sa kabilang banda, hindi alam ng parehong ito, nakakita ang mga tauhan ni Changmo kay Tesek at Byung-jin na nag-uusap ng seryosohan at iniulat ito kay Changmo. Sa pagkarinig nito, naniniwala sina Changmo at Yang Qi na si Byung-jin ay nagtatangkang, sa utos ni Pansu, na rekrutin si Tesek. Binuo nila ang isang plano para give-in ang tindahan ni Taesek at Sunflower. Sa sumunod na araw, tinakat ng mga tauhan ni Changmo si Tesek's mother na ipagbili ang kanyang negosyo kay Pansu, na nilusob din ang tindahan ni Sunflower. Pagdating sa bahay galing sa paaralan, sinuntok ni Hiju si Changmo gamit ang kamera na ibinigay ni Taesek sa kanya. Agad siyang nagmadali kay Tesek para iulat ang pangyayaring iyon. Sa oras na dumating sina Tesek at Hiju sa restaurant ng Sunflower, umalis na ang grupo ni Changmo, iniwan ang kanilang ina na tila naaapi habang naglilinis ng sira-sirang restaurant. Pumunta si Tesek kay Changmo at humiling na muling magsama sila ni Pansu pagkatapos ng tulong niya sa kanyang ina sa paglilinis ng kalat sa restoran. Matapos ang pagkikita kay Pansu, ipinagmamakaawa ni Taesek sa kanya na huwag nang guluhin pa ang Sunflower Restaurant ng kanyang inaampon. Dahil alam ni Pansu na dating miyembro si Tesek ng gang, inaalok siya nito ng trabaho. Ngunit tumanggi si Tesek sa alok ni Pansu ng maayos, sinasabi na kontento na siya sa kanyang kasalukuyang trabaho. Labis na nadama ni Panso ang pagkasira ng kanyang loob sa katunayan na wala pang sino man ang nagsawang tanggihan ang kanyang alok. Dahil dito, nag-imbento siya ng plano upang itulak si Tesek na bumalik sa bilangguan. Nagtatrabaho si Tesek sa isang talyer ng sasakyan, kaya ibinigay ni Panso ang utos sa kanyang mga tauhan na atakihin ito upang magsanib puwersa. Pagkatapos ay bantaan niya na i-report ang insidente sa pulisya. Kinabukasan, sinugod ng mga tulisan ang auto repair shop kung saan nagtatrabaho si Tesek at sinaktan siya. Hindi rin sila nag-atubiling bugbugin ang amo ni Taesek. Sa kabilang banda, iniulat ni Pansu sa pulisya ang pagkaka-involve ni Taesek sa gulo. Ngunit malupit ang kabiguan ng plano ni Pansu, dahil napigilan ni Taesek ang kanyang sarili at hindi sumagot ng laban, na nag-iwas sa pulis na hulihin siya. Isang gabi, bumisita si Songjin sa Sunflower Restaurant at sinabi kay Hiju na si Tesek ang pumatay sa kanyang nakatatandang kapatid na si Dupil ilang taon na ang nakakaraan. Sa pag-amin nito, labis na nagulat at galit si Hiju kay Tesek. Pagkatapos ay humingi siya ng paliwanag mula sa kanyang ina kung bakit niya inampon ang taong pumatay sa kanyang sariling anak na lalaki. Sinabi ng ina ni Hiju na humingi ng paumanhin si Tesek habang nakaluhod at umiiyak pagkatapos patayin si Dupil. Dahil dito, iniisip niya na hindi masamang tao si Tesek at nagpasya siyang patawarin ito pagkatapos ay inampon bilang kanyang sariling anak. Sa pagdinig ng mga salita ng kanyang ina, unti-unti nang naiintindihan ni Hiju. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Tesek kay Hiju para sa pagpatay kay Dupil, at sinabi niyang aalis siya sa kanilang bahay. Ngunit hinihiling ni Hiju kay Tesek na manatili sa kanilang piling. Sinabi ni Hiju na pinatawad na niya ang kanyang mga gawain at sa halip ay nais na pasalamatan siya sa pagpatay sa kanyang kapatid na laging bastos at palaging nananakit sa kanyang ina sa buong buhay nito. Kinabukasan, pumunta ang ina ni Taesek sa kanyang adoptadong anak na si Panso at nagbanta na ilalantad ang kanyang kasalanan sa pag-utos kay Dupil na patayin si Tesek ilang taon na ang nakakaraan, at may konkretong ebidensyang maaaring magdulot ng pagkakakulong kay Panso. Si Byung-jin, na alam ang nangyaring usapan, ay nagbigay babala kay Tesek at hinihiling sa kanya na maging maingat dahil gagawin ni Panso ang lahat para makuha ang kanyang nais, kabilang ang pagtatanggal ng mga taong nagiging sagabal sa kanyang plano. Nagsimula si Panso ng kanyang aksyon sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanyang mga tauhan na atakihin si Hiju habang ito ay tumitawid ng kalsada. Siya ay tinamaan ng matigas na bagay sa ulo kaya't kinailangang dalhin siya sa ospital para sa masusing paggamot. Dahil sa pangangailangan ng proteksyon ng kanyang pamilya, pumili ang adoptadong ina ni Taesek na ipagbili kay Panso ang Sunflower Restaurant matapos masaktan ang kanyang anak na babae. Pagkatapos nito, bumisita si Tesek kay Panso at ini-inform siya na lilipat na silang lahat mula sa Sunflower Restaurant dahil pumayag na ibenta ito ng kanyang adoptadong ina. Sa hindi inaasahan, hinihiling ni Panso na mabali ang kanang kamay ni Taesek upang hindi na ito makapaglaban pa. Si Byung-jin ang nagtakda na putulin ang ugat sa kanang kamay ni Taesek. Ngunit lumabas na tinagal lang ni Byung-jin ang kanang kamay ni Taesek nang hindi fatal, kaya't maaari pa rin niyang gamitin ang kanyang kanang kamay ng tulad ng dati. Pagkatapos nito, lumapit si Tesek kay Hiju at pangako na laging mag-iingat sa kanya at sa kanyang ina.
Bagamat ngayon ay pag-aari na ni Panso ang restoran ni Sunflower, tila nais pa rin niyang mapatay ang nag-ampon kay Tesek na ina. Matapos makuha ang patunay na sumusuporta sa kanyang partisipasyon sa pagtatangkang pumatay kay Tesek ilang taon na ang nakakaraan, ibinigay niya ang utos kay Yankee na patayin ito. Sumunod agad si Yankee, pumatay sa ina ni Taesek at itinago ang pagkamatay nito bilang isang suicide. Nang malaman ni Taesek ang pagkamatay ng kanyang ina na siyang kanyang labis na iniibig, siya'y lubos na nagdalamhati. Sa simula, iniisip niyang nagpakamatay ang kanyang ina, ngunit sa wakas, natagpuan niya ang isang tanda, ang mga singsing ni Yankee sa kwarto ng kanyang ina. Sa gayon, napagtanto niya na si Yankee ang pumatay sa kanyang ina sa utos ni Panso. Dahil sa kaalaman na ito, hindi na kayang panatilihin ni Taesek ang kanyang pangako. Napaiyak na lang siya habang umiinom ng alak dahil sa labis na kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na ina. Sa kabilang banda naman ay nakita natin sila Panso at ang mga kasamahan nito na nagdiriwang dahil nagawa na nilang makuha ang Sunflower Restaurant. At dito ay isinaayos na nila ang plano nila na magtayo ng isang malaking mall at isang elite area. Pero bigla na lang silang nakarinig ng isang boses na umiiyak. At ito nga ay walang iba kundi si Taesek. Nasabi nito na nagawa na niyang masira ang pangako niya sa kanyang ina dahil sa pagkakataon na ito ay papatayin na niya ang lahat ng tao na narito sa lugar na ito. Nasabihan niya si Byung-jin na umalis na sa lugar na ito kung ayaw niyang mapasama sa mga mamamatay. At kahit na siya lang mag-isa ay nagawa niyang mapatay ang mga tauhan ni Panso at kasama na nga dito sila Changmo at Yankee. At sa bandang huli ay nagawa na din niyang mapatay si Panso at sinunog na niya ang restaurant matapos nito. Lubhang nasugatan si Taesek habang nakikita natin siya na nakaupo sa gitna ng nagliliyab na apoy. At sa mga pagkakataon na iyon ay inaalala niya ang mga masasayang alaala nila kasama ang nanay niya pati na si Hijo. At di kalaunan ay namatay na nga siya sa gitna ng nagliliyab na mga apoy. Sa huling eksena ay nakita natin si Hijo na gumaling na sa tinamo niyang pinsala at siya na ngayon ang pinakamatalinong estudyante sa mathematics department tulad ng kanyang pinapangarap. At doon ay nakita natin na pinagmamasdan niya ang larawan nilang tatlo at nangungulila na siya sa pagpanaw ng ina niya pati ni Taesek. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.